Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay maisasama sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Andito na naman tayo sa ating regular na program, ang Time for Information and Public Service. Ito po ay dinadala sa inyo ng Coalition of Services of the Elderly sa pakikipagtulungan po ng Miserior na isang malaking organisasyon po ng Germany na tumutulong para sa development sa buong mundo. So kasama po tayo sa kanilang nagiging beneficiary sa kanilang pagtulong at ngayon pong hapon ay isang napakagandang pagkakataon na we have with us for our guest. Isang gusto kong tawaging bayani ngayon. Kasalukuyang bayani ng mga nakatatanda, si Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. First, gusto ko pong congratulating siya kasi just mga siguro mga 2 or 3 weeks ago ay pinuno po niya ang gallery ng mga senior citizens. Ando doon po kami to support her tungkol po sa ating bagong panukalang batas. Hopefully ito po ay papasa sa Senado. Ito po yung Universal Social Pension. Nandito na ba si Ginoong Floro Francisco? Yes po. Kapuroy, very good. Sorry po, nagluluko ang aking internet eh. Hindi ako makapasok. So you're back. I'll turn over the microphone sa iyo. Kumusta po, Kung Mila? Maraming salamat po at napaunlakan nyo kaming maging guest dito sa ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Of course, napakahalaga ng ating pag-uusapan at sana yung ating mga tagapakinig nood ay makibahagi sa ating pagpupulong ngayong hapon sa ating talakayan. Tapos na ba yung Yes. Ma'am Salve? Sir Floro, ganito I'll request pagkatapos ng introductory ni Congresswoman Mila, baka po pwedeng konting panalangin natin sa isang regular nating taga-subaybay who joined the Lord just this week. Okay po. Okay. Shall we request muna Congresswoman Mila to say something? Introduce herself. Okay. Although kilala natin siya. Yes. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List, ang partido ng mga nakatatanda. At ito po ang nakikipaglaban sa mga nakatatanda sa Kongreso ng inyong karapatan, kapakanan, pribilehiyo at benepisyo. Inaanyayahan ko po, thank you very much sa Congresswoman. Inaanyayahan ko po ang ibang mga taga-subaybay natin na samahan tayo sa maikling panalangin
para sa kaluluwa ni Ginoong Richard Paa del Rosario. Siya po yung lagi nating kasama. Madalas siyang magbigay ng mga valuable mga comments. So, siya po ay binawian ng buhay ng isang araw at kasalukuyang nakaburol sa mortuary ng Horacio de la Costa 2 sa Novaliches, Caloocan City. Kasama ko po siya sa organisasyon namin sa Bagong Sikat Elderly Association at kasama din po namin siya sa Center for Empowerment and Development of the Elderly and Seniors. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, itinataas po namin sa inyong pagpapala at pamamatnubay ang taga-subaybay namin si Richard del Rosario. Tanggapin po ninyo siya sa inyong kaharian at sa langit, patawarin at patnubayan upang makamit ang kapanatagan at kapayapaan. Siya nawa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan. So, Nanay Salve, napakahalaga ng ating pag-uusap ngayon, ano? Sa aming mga tagapakinig at taga-subaybay, ito ay mahalaga ngayon dahil napakalaking challenge ang ating hinaharap sa Kongreso sa mga susunod na mga araw, linggo o maaring buwan. At mainit-init pa at contentious nandito talaga. Ngayon ang ating tagapagtanggol sa Kongreso, si Congresswoman Honorable Milagros Aquino Magsaysay. Siguro ma'am, magandang pag-usapan muna natin ano po ba yung inyong panukalang batas at bakit kailangan natin gawin ito? Anong batas po marami po tayong batas na naipanukala sa Kongreso, pero itong hapon na ito, ano bang pag-uusapan natin? Yan. Ang pinakamahalaga ho ngayon sa tingin namin ay itong inyong mga susug para palakasin ang duties and functions and powers ng National Commission of Senior Citizens. Dahil ito ngayon ay alam namin na mahalagang pag-usapan dahil may mga panukala bukod sa inyo na naglalayong sa tingin namin ay pahihinain ang ahensya na ito na hindi pa nabibigyan ng pagkakataong umalagwa at magpakita ng kanilang gilas. Yes. So yung pong inyong House Bill 8990 po yata. Yan. Yes, oo. Ito Kapuroy, talaga ginawa ko ito kasi nakita ko yung sa IRR ng dating panukala ay dating batas ay may mga kulang. May mga kulang at maraming loophole. So nag-file ako ng amendment para sa commission natin para mas palakasin natin ang ating komisyon kasi pinaghirapan namin ni Congressman Datol na magkaroon tayo ng sariling komisyon. So ito ngayon, bakit naman i-degrade natin? Bakit naman ilagay lang natin sa policy making? Hindi dapat. Kasi kung policy making lang, nandiyan naman yung DSWD, nandiyan naman yung NAPSI na gumawa ng policy para sa mga senior citizen. So, eto talaga, yung Commission on Senior Citizens, eto talaga ang na-create para alagaan ang mga senior citizens lang. Kasi syempre, ang DSWD, napakadaming sectors ang inaalagaan. So, doon kami nagkaisip na magkaroon tayo ng sariling komisyon para ito mismo ang mag-aalaga sa mga senior citizens lamang. Mai-focus ang pag-aalaga sa mga senior citizens lamang. So, talaga namang ito, tinutulungan ko itong ating komisyon na ito, Commission on Senior Citizen, para lalong mapalakas at para lalong magkaroon ng budget para maka-implement na ng lahat ng programs and projects para sa senior citizen sa ikabubuti ng ating mga mahal na senior citizens. Ayun.
Okay po. Para lang po sa pangunawa ng ating mga tagapakinig nood, bukod po kasi sa panukalang batas ni Congresswoman Aquino Magsaysay, ay meron pa hong isang panukalang batas, no, na isinusulong ang isa ring party list representative natin sa Kongreso, no, na nagsusulong ng isang batas na kung saan ay gusto niyang maging policy making body na lamang ang senior citizen, at ito yung uh, House Bill 9552 na isinusulong ni Honorable Congressman Rodolfo Ordanes, no? At isang sentence lang yung kanyang gustong mangyari. Gawing policy making body lamang ang National Commission of Senior Citizens. At ito ay isang kababalaghan para sa karamihan ng senior citizens kung bakit biglang may pagkilos na ganito si Congressman Ordanes. Sana sa mga susunod na panahon ay maanyayahan natin siya rito para ibigay ang kanyang posisyon. Pero sa ngayon ay mas mahalagang pag-usapan natin kung paano talaga dapat palakasin ang National Commission of Senior Citizens. At yan po ang pakay ng ating kagalang-galang na congresswoman, at nabasa ko po yung kanyang panukalang batas. At marami Pero pong if I magagandang may say bagay. something also, Mm. kasi nabanggit mo na yung uh, isa pang kagalang-galang nating congressman, nagtataka rin kami kasi unang-una, yung itong council, itong National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council, as early as 2016, nakita na namin yung kakulangan, yung o isa sa mga dahilan kung bakit medyo napag-iiwanan talaga ang mga senior citizens in terms of ayud, hindi siguro ayuda kundi yung responde ng gobyerno sa problema ng mga senior citizens. So nakita namin kung gaano kadami ng mga workload na nakaatang sa balikat ng DSWD. So, inisip namin, baka naman po pwedeng, while other sectors ay may mga sariling mga commissions, mga nakadedicate na mga opisina sa kanilang mga sectoral issues, bakit hindi ang seniors na isang napakalaking bulto ng populasyon ng ating bansa? So, that is why nilakad, sinuportahan namin na magkaroon talaga ng ganitong batas na magki-create ng National Commission of Senior Citizens. So at ang party list na kinabibilangan nitong isa nating congressman, dati sila magkakasama ni Ma'am Mila sa tawag nito sa party list. Sila ang nag-ano nito, nagtrabaho na maging isang batas. So nagtataka kami bakit bigla na lang ngayon na kumbaga ay pinupull down yung isang ahensya simply because ito ay isang kumbaga ay hindi pa masyadong nagpapakita ng kalakasan. Parang yung bang bata. Ano po? Hindi mo kagagalitan ng bata just because mahina pa siyang lumakad. Kailangan tulungan. So yun ang nakikita namin. So instead of this time na merong move para i-downgrade ang NCSC, nakikita namin na yung House Bill ni Congresswoman Aquino is more responsive sa pangangailangan ng sektor. So you Sir Floro, kasama namin sa council, naiintindihan mo ang isang ng mga senior citizens na magkaroon talaga ng aasahang magulang, kumbaga ay opisina na tutulong talaga para ito ay palakasin. Siguro Nanay Salve, magandang pakinggan muna natin kung ano yung mga sinasaad na mga panukala ni Congresswoman Aquino Magsaysay, kasi nabasa ko yung kanyang panukala at
halos lahat ng gusto niyang mangyari ay sinusuportahan ko rin, Gusto, no? at gusto naman natin. Sinasang-ayunan ko rin. May mga ilang bagay lang na siguro ay magkapaliwanagan tayo nila Congresswoman. Kasi hindi naman tayo magkakatunggali sa issue na to. Ang pakay talaga natin ay palakasin ang National Commission of Senior Citizens. Yes. So siguro, ma'am, Yes. ikwento niyo po kung ano yung mga mahalagang bagay na gusto niyong baguhin o palakasin sa ating ahensya. Oo, naglagay ako ng ng functions ng commission 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Ang dami eh. 11, 12, 13, 14. 14 functions para talagang lahat ay ang full implementation ang NCSC sa lahat ng mga programs and projects ng ating para sa ating ikabubuti ng buhay ng ating mga senior citizens. So, babasahin ko ba isa-isa? Marami yata to. Siguro ma'am, yung Oo. mga heading lang and then pag-usapan natin yung mga essential issues. Yes, ensure the full implementation and uniform enforcement of laws, policies, and programs of the government pertaining to senior citizens. Develop and establish an effective monitoring and reporting system, including a complaint handling mechanism to ensure the efficient, consistent, and uniform implementation of all relevant laws, programs, and services, especially those under Republic Act number 9994. Coordinate and evaluate the programs, projects, and activities of government agencies, especially those with responsibilities under RA number 9994 and its implementation rules and regulations. Ito, develop an integrated and comprehensive long-term national plan for the social protection of senior citizens at all levels, including establishing and maintaining a national database on the profiling and referral system of senior citizens. Raise a level of public awareness on the rights and welfare of senior citizens through the conduct of nationwide strategic information, education, and communication programs or campaigns. Initiate and conduct regular orientations, trainings, and other capability building programs and activities on RA 9994. Coordinate the conduct and evaluation of the Philippine Plan of Action for Senior Citizens. And establish and maintain cooperation and cooperation and consultations with local government units and national government agencies on all matters pertaining to the general welfare of senior citizens. Establish, maintain, and expand partnerships, linkages, and other networks with national, regional, and international organizations working with senior citizens to optimize resource generation, technical cooperation, and exchange, initiate consultative dialogue, special meetings, relevant fora, and symposia to support senior citizen advocacies and programs. Represent the Philippines in international functions, fora, or conferences on senior citizens. Prepare yearly accomplishment report for the Office of the President and Congress and any other concerned national government and local government units. Constitute and convene, when necessary, a special advisory body to be composed of such representatives from the government, non-government organizations, civil society, and the private sector, as the Commission may deem appropriate to assist in the performance of its functions. Develop
appropriate mechanisms and procedures for the selection and nomination of the members of the commission for appointment by the President, and perform such other actions and functions for the promotion of the welfare of senior citizens as may be directed by the President. Yun ang functions na nakalagay dito sa House Bill na inihain ko. Yes po. Alam nyo, Congresswoman, ang aming pagkaintindi, kaya gustong pag-aralan at rebisahin ang ating batas para sa Senior Citizens Commission ay dahil may paniniwala ang ilang sektor sa gobyerno, lalo na mga ibang tao sa Kongreso, pati na ang DSWD, na ito daw bagong tatag na ahensya ay walang kakayanan at mahina at walang nagawa, no? So, yun po ang naririnig namin dahilan kung bakit kailangan siyang i-reduce na lamang na gawing national policy making body. Pero katulad nyo, naniniwala kami na hindi naman siya talaga ganun kahina at nakikita natin na dapat lang talaga siyang palakasin. At lahat po ng inyong mungkahi na mga duties and functions, nakikita namin na talagang kailangan siyang palakasin at ito ay makakatulong upang mapalakas ang ahensyang ito. So, ang aming mga agam-agam ay sa mga ibang bagay na aming gustong tutukan, ano? Kasi kung Kaproro, gusto ko lang dugtungan yung sinasabi nila na wala namang nagawa ang NCSC, no? Intindihin naman natin, hindi naman sa wala silang nagawa, marami rin naman silang nagawa at talagang lumalapit sila sa tao para iparamdam na meron ng mga senior citizen na komisyon na tutulong sa kanila. Kaya lang hindi naman natin sila masisi dahil due to lack of budget, kakulangan ng budget nila, ay talaga namang hindi naman sila makakilos ng tama at saka ng mabuti at saka hindi sila maka-implement ng mga projects and programs dahil sa kakulangan ng budget. Kaya doon tinutulungan ko sila. Nung last budget hearing, tinutulungan ko sila na magkaroon ng budget at lalo na po kinausap ko yung Secretary of Budget na bigyan tayo ng at least 17 regions na offices. Kasi ang gusto, i-cluster yung 8 regions. Gawin lang yung 17 regions, gawin lang 8 regions. Sabi ko, lalo nang hindi maka-function ang NCSC. Paano sila ng programs and projects, lalo na yung social pension kung 8 regions lang ang cluster ako. At least you should give us 17 regions para from there we can work it on na ng mga programs and projects, especially yung social pension. So ngayon, yun, napagbigyan naman tayo, nabigyan na ng 17 regions ang NCSC. So from there, we can work it out kung paano tayo bababa na sa and I suggested na isama yung mga senior citizens since ito naman yung natin, komisyon natin, na dapat kasama rin ang mga senior citizens sa pagpapatakbo. So sabi ko na kung maaari, i-hire naman natin yung mga capable senior citizens pa kasi sila ang nakakaalam kung paano patakbuhin yung komisyon at kung paano alam nila ang mga senior citizen. Ayun. So open naman si Chairman Frank dito sa suggestion natin. Yun. Kasi nga po, Congresswoman, binasa kasi namin yung explanatory note ng inyong susog na batas at yung susog na batas ni Congressman Ordanes. At sabi nila, gumawa daw sila ng congressional review committee at sila po ay nag-aral. Pero conclusion lang ang nabasa namin, hindi namin nabasa ang
ang mga pinagbatayan nila ng konklusyon. Pero bagamat maski hindi namin nabasa, gusto naming debatihin ang Kongreso na hindi po totoong walang nagawa ang NCSC at hindi po totoong Totoo. walang kakayanan ng NCSC. Ang dapat pong Yes. sisihin, ipagpaumanhin nyo ma'am, ay ang dapat unang sisihin dyan ng Kongreso dahil nagtayo sila ng ahensya na hindi nila binigyan ng pera. Para mong inutusang makipaglaban sa gera ang sundalo, hindi mo binigyan ng baril. No? Katulad ng Yes. sabi nyo, 2020, walang budget ang NCSC. Paano ka magpapatagbo? Nagmakaawa, binigyan ng DBM dahil sa sobrang pera, binigyan sila ng 800,000 mga kasenyor sa tandaan nyo ang presyong ito. Unang taon ng NCSC, 800,000. Mas mahal pa ang segunda manong kotse nyo para patagbuhin ang ahensyang ito. Second year, wala na naman budget. Nagmakaawa ulit. May naawang senador sa kanyang insertion. Ginamit yung 25 million na galing kay Senator Sani Angara. So paano ka magpapatagbo ng ahensya na walang sariling pera? So Yes. katatawanan po yung sinasabi Tama nilang naman. walang kakayanan. And then, ang liwaliwanag ng batas, RA 11350, immediately transfer all the duties and functions of DSWD pertaining to senior citizen. Ma'am, 2019 yung batas. 2024 na po tayo ngayon. Ano na ba ang nailipat ng DSWD? So paano natin hahanapan ng output ang isang ahensya na hindi naman tinulungan? Nagkaroon sila Yes. ng, katulad ng sinabi nyo, meron silang plantilla of positions. Ang alam ko, sinadmit nila mahigit 3,000 yata. Ang binigay lang sa kanila, 240. At yan ay nakuha lamang nila nung nakaraang taon. So, paano tatagbo Yes. ang isang ahensya at hahanapan po ng performance at sasabihin mo mahina siya? Yun po Sir Floro, yun yung unang argumento ng mga senior Yes. citizen. Pero si Nanay Salve, yes, may magsasabi idadagdag pa. lang ako kasi nakakatawa na yun lang na isang programa, yung social pension, umaabot na ng 25 billion dati pa. Ngayon ay nasa 50 billion na 59. annually para doon sa indigent social SOCPEN. pensions sa SOCPEN. Ikumpara mo doon sa 800,000, do you expect anything doon sa 800,000 samantalang gusto mong papahawakin ng mga programa na kakapiranggot lang ang kapirahang ibibigay mo? Ano ba yung dahilan at parang gusto mong magmagic o magmilagro, 'di ba? Nung pinahawakan sa DSWD, willing silang bigyan ng bilyon-bilyon na halagaan ng kapirahan para sa pagpapatakbo ng programa. Bakit ngayon ay masyadong tinitipid? Parang yun ang sinasabi namin na it defeats the purpose. Oh. Pero Yes. siguro Oo. Hindi, kasi magandang pakinggan natin dapat kung anong nagtulak kay Congresswoman na kasi kasama rin siya dun sa mga pag-uusap dun sa Kongreso at alam kong kaya siya naglabas ng susog na batas na yan para depensahan tayo. So ma'am, siguro konting yes. kwento po. Ano ba mga pangyayari at Yes, bakit kasi biglang lumabas yung nung panukala ni Ordanes? Yes, kasi nung 17th Congress, yun nga, pinaglaban namin ni Congressman Datol na magkaroon ng komisyon, no? Pero nung 18th Congress, hindi kasi ako nakaupo. So, hindi ko na nasubaybayan ang nangyayari sa NCSC. So, ngayon na nakaupo na ako, talagang yun ang una kong ipinaglaban na magkaroon sila ng pondo, magkaroon maayos natin pati plantilla, pati yung structural organization ng NCSC maayos at saka yung mga projects and programs para merong pondohan ang senior city, ang Congress. Kasi kung wala ka na maipresent sa Congress na popondohan, anong popondohan nila? Kaya ngayon pa lang sinabi ko na kay Chairman Frank na iayos na natin yung budget habang wala pa yung budget hearing para at least maayos natin lahat hanggang sa 17 regions, iayos na natin kung ano yung magiging structure noon, kung ano yung mga at saka yung mga programs and natin, projects natin
para meron pondohan ang Congress. So, yun ngayon ang ginagawa ni Chairman Frank para bago mag-budget hearing, ready na tayo sa budget natin. Yeah. Kami po sa National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Sectoral Council po ay palagi kami nagkikipag-coordinate kay Attorney Quijano at sa NAPSI. At sinusubaybayan po namin at kami po ay naniniwala na sila naman po ay kumikilos, no? Yes, alam na po namin kung anong mga programa nila at nagtataka kami bakit may mga congressman na hindi alam kung anong programa ng NAPSI. Di ba nagsasubmit sila ng budget proposal? So paano nila pinunduhan yung budget ng 2021, 2022, 2023 kung walang sinadmit sa kanila? So meron. Ang problema po, kulang. Gaya ng sinabi nyo, kulang yung plantilla, may mas malaki pa pong kakulangan doon. Wala pong capital outlay. Saan ka magtatayo ng opisina kung wala kang capital outlay? Hindi sila binibigyan. Katawa-tawa 2024, zero ang capital outlay tapos hahanapan mo ng output. Kongreso po may kasalanan nun. Yes, yun ay wala kasi ako noon. Hindi ako nakaupo ng 18th Congress, so hindi talaga ako nakatulong sa NCSC. Pero ngayon, hindi ako papayag na maiiwanan pa rin ang NCSC. Dapat yan magkaroon ng sapat na budget para lahat ng programs ng senior citizen ay mai-implement ng NCSC, lalong-lalo na ang SOCPEN. So itong 2025 ay tutulong tayo para talagang magkaroon ng tamang budget ang ating komisyon para mapatakbo na ng mabuti ang komisyon natin at may patupad na, ma-implement na lahat ang programs and projects para sa ating mga senior citizen. Pero ma'am, baka po pwedeng matulungan din na. Yes, yung DSWD, yung pagtra-transfer, may mga may mga programs and projects na rin na na-transfer. Pero yung SOCPEN hindi pa na-transfer. I hope by 2025 ma-transfer na lahat ang dapat i-transfer sa commission natin. Para ito na talaga mag-implement. Lalo na, I am very positive na nandiyan na yung Universal Social Pension. The more na i-ready natin ang commission natin na i-implement itong program na ito. Ma'am, officially po kasi last week ay ang nababanggit lang ni chairman sa amin na transfer na ng function o na transfer na ng program ng DSWD ay yun pa lamang na atop at napakaliit ng budget. It's only 1.7 Yes, 1.7 million pesos. Napakaliit. Sabi ko nga, barya-barya. Yes. When they were handling the programs, ay billion-billion yung hawak nila. Pero ngayong i-transfer, parang ayaw ba nilang i-transfer ang functions? Ayaw ba nila i-transfer yung implementasyon o ibigay? I mean, di ho ba ma'am meron silang timeline? Nagkausap kami ni Yusek Alia Di Maporo. Ang naman, kaya naman na-delay yung pag-transfer kasi kasalanan din daw naman nila na hindi na-prepare agad yung Memorandum of Agreement. Yung parang nila, parang pagpipirmahan nila, So, ngayon at meron na yata yon. So, they're starting already to transfer ang mga So, hopefully, matransfer na yung centenarian, matransfer na yung pa bang mga tapos, eventually, yung SOCPEN, yung social pension, ita-transfer na rin nila. So, I'm sure by 2025 matransfer na lahat. Kami po ay namamangha dahil yung batas ay may time frame na dapat ay within 3 years na ilipat na lahat. Tapos ngayon, bakit ngayon lang nila sasabihin na ngayon lang gagawin yung MOA? 2019 pa po yung batas. What kept them from doing their work? And why is government and the Office of the President and Congress not compelling the people in DSWD to transfer immediately?
Oo, Bakit? yun, hindi. Yun, syempre naman, nag-election, madami din naman kasing inaasikaso ang DSWD. So, let's give it to them na na I'm sure naman, inaasikaso naman nila ang transfer. Mhm. At inassure naman sa akin ni Yusek Limaporo na inaayos na nila lahat para matransfer na sa NCSC lahat ng programs and projects Okay para po. sa senior citizen. So ma'am, siguro bukod dun sa mga major functions na minention ninyo, pwede ho ba natin pag-usapan yung mga key issues doon sa inyong proposed amendment? Okay. Ah, halimbawa po kasi, ito mahaba namin pinagtalunan sa Senior Citizen Sectoral Council at saka iba't ibang grupo ng mga senior citizen. Maganda po na gusto nyong palakasin ang NCSC, pero meron kayo dong konting paniwala na para mapabilis ito ay bigyan natin ng oversight function yung DSWD, Hmm. samantalang alam namin na nasa Office of the President na yung NCSC. So Okay. pwede ho bang malaman namin sa inyo ano ang nasa likod at the back of your mind, bakit naiisip nyo na ipagkatiwala pa rin natin yung oversight function sa DSWD? Hindi, kasi ganito yon since bata pa, let's just say parang baby pa yung commission natin, kailangan yung mag-alalay sa atin na may maitutulong sa atin. So ang ko kung bakit ko ginawang oversight ang DSWD, hindi naman sila makikialam sa pag-implement sa function and implementation para sa NCSC, no? Kundi they're only there as an oversight kasi ang sa akin we can use their facilities. Pwede nating humingi muna ng opisina dito sa probinsya na ito, dito sa munisipyo na ito para lalo tayong maka-implement. Yun ang purpose ko. Kasi mas makakatulong sila sa atin kung oversight sila. But it doesn't mean na kung oversight sila ay makikialam sila sa pagpapatakbo ng commission natin. At pati yung pondo natin, hindi sila makikialam. It's just an oversight. But then, kagaya lang sinabi ko sa inyo nung nag-meeting tayo, anyway, we will be having a meeting sa Congress, TWG. You can put your opinion there and we will see, we'll talk about it in the meeting at kung okay lang na hindi na oversight ang DSWD at ang doon na lang sila sa Office of the President, I'm open to it. Oo. Oo, basta sa Kasi po akin ma'am, kung ano ikagaganda ng senior yun. citizen, ako. We are I very am for happy it. ma'am that you are Oo. open to the suggestion kasi po ganito yung posisyon namin diyan. Mm-mm. Under the Office of the President na tayo. Pag Okay. nilagay mong oversight, malilipat yung NCSC under the DSWD. Mhm. Pag ibinigay mo sa kanila yan, hindi na natin maibabalik yan sa OP. Matatagalan tayo at magkakaroon pa tayo ulit ng panibagong batas na Okay. na kailangan pang mag-enact ng panibagong law para ibalik. Ako po ay galing sa isang government corporation nung ako'y Mhm. nagtatrabaho sa gobyerno. At naobserbahan ko po at naranasan ko kung paano ginawang pingpong yung aming ahensya. No? Ako po ay dating empleyado ng Laguna Lake Development Authority. Oh, okay. Naging Office of the President kami. And then naging under kami ng NEDA. And then naging DNR. And then binalik ulit sa Office of the President. And then binalik ulit. Ginawa po kaming pingpong. At ang nakita ko po dyan, yung sinasabi nyong hindi makikialam, hindi po mangyayari yun. Kasi sa karanasan ko, maski ASEC pa lamang at USEC pa lamang, ang mga Pilipino mahilig mag-grandstanding. Hahanap at hahanap yan na makikisawsaw sila. So, sa batay sa karanasan ko, nakahiga na tayo sa kutsyon, bakit pa pupunta tayo sa sahig? Yun po yung isang argumento namin. And of course, marami kaming kritisismo po sa DSWD kasi mangyari, ang unang batas na nilabas natin, yung 117532, ay 1992 pa po. From 1992 to 2024,
Ano na ang nagawa ng DSWD na kapanipaniwala at kahanga-hanga para ipagkatiwala natin ng forever sa kanila ang senior citizens? Eh, wala nga po eh. Yun nga lang pong plantilla position nung sila ang humahawak sa SOCPEN at sa mga ibang proyekto. Hanapan po ninyo kung may plantilla position silang maayos sa istruktura para sa senior citizens. Eh wala po, ang balita namin 1,200 na job order ang nagpapatagbo ng SOCPEN at gumagastos po ng 2.5 billion pesos sa operations. Samantalang yung mga senior citizen ay inaabot ng 6 na buwan bago nila makuha yung kapiranggut na pera. Mamamasahe pa sila ng 300 pesos para makatanggap ng 500. Bababa sa bundok, pupunta sa bayan. Eh, anong performance ng DSWD na matutuwa kaming magiging under pa rin ng senior citizens program sa kanila, no? With due respect sa May, mga tauhan ng DSWD, but I think they failed. may idagdag po Yeah, akong karanasan po. meron din naman silang nagawang kabutihan. Let's give it to them, no? Oo, but anyway, like I told you, I am open. Kung ano man ang ikabubuti para sa ating mga senior citizen, open ako sa any suggestion. Salamat po ma'am sa pagbubukas ninyo. At gusto ko lang po idagdag yung naging karanasan ng NAPSI, Senior Citizen Sectoral Council, very recently. Kasi actually, panahon po ni dating Presidente Duterte ay inilagay po niya ang NAPSI NAPS. under the ano ang tawag dito under DSWD, sa oversight ng DSWD. At hanggang ngayon unfortunately ay hindi pa po naibabalik sa ilalim ng opisina ng presidente. Okay. Ang naging karanasan po namin very vivid ngayon na kailangan mabanggit namin at maging batayan ng magiging desisyon para sa NCSC ay yung nangyari kay Sir Floro nung last week, nung pong magkaroon ng ng hearing sa Kongreso about HB 8990, kung saan hindi po tinatanggap, hinaras ng gusto si CM Floro, who was supposed to be representing the NAPSI SCSC doon sa una kasi hindi kami inimbita. So last minute nalaman namin, nagdesisyon si Sir Floro to represent the council. So pumunta siya in the morning, ayaw po siyang tanggapin, sundan pa yung kanyang sasakyan, wag niyang ipasok etc. dahil hindi siya allowed na pumunta dahil hindi imbitado ang NAPSI, simply because naimbitahan na nila ang DSWD. Ang dahilan nila, kung imbitado ang DSWD at oversight function ng DSWD ang SCSC, hindi na ito kailangang pumunta. Yung hindi ibig sabihin na kung nasa oversight function nila kami ay they speak for ourselves, they speak for our council already. Hindi po nila alam, hindi nga nila kinonsulta kami. So, paano nila alam kung anong nasa kalooban namin para ito ang kanilang sabihin doon sa hearing? Kaya nga Salve, no, nung meeting ng TWG, hindi nga pinagsalita si Floro kasi hindi daw siya invited. So I reiterated again doon sa hearing to invite stakeholders like NAPSI and the presidents of all big senior citizens organizations. So that, para sabi ko, maisabi naman nila ang opinion nila at kung anong gusto nila. Anyway, silang stakeholders. Kako, senior citizen ang ano dyan. So they should be given the chance, kako, na ibigay ang mga ano nila. Ito, naiano ko na. Kasi every time na mag-meeting ang Committee on Senior Citizen, walang stakeholder kundi iisa na OSCA, no? So, inano ko na, minanifest ko sa open meeting, minanifest ko yung last meeting namin na yon, minanifest ko na ma-invite
ang mga stakeholders, inilagay ko na doon yung mga yung mga organizations, NAPSI, well, NCSC nandun. At saka lahat ng organizations na imbitahin nila, yung malalaking organizations para marinig kung anong mga gusto ng mga mga stakeholders, sabi ko. So ini-note naman ng COMSEC. So noong ito na nga yung hearing, hindi pa rin nagkumbida kasi akala ko naman dahil sa TWG, but the more na magkumbida sila, di ba, kung TWG. So, inano ko uli, reiterate ko uli, na sabi ko, next time that we will have this TWG hearing, invite the stakeholders, sabi ko sa COMSEC. Did I tell you to invite them? Sabi ko. So, yun. I'm very sure na itong next TWG hearing, ay mai-invite na ang mga stakeholders. Ma'am, I hope so. Kasi noong nandun ako sa sa visitors area at kumukuha ako ng access pass, nung una sinabi ko, imbitado po ako kasi may sulat po ang NCSC na isasama nila yung NAPSI representative. At nandyan po ang pangalan ko. Yun yung unang diskusyon namin doon sa gate. Kung nabanggit Tapos, lang sana ninyo sa akin, sinabi ko na agad oh, na pero hindi NAPSI. nung nag-follow up ulit ako, sinabi sa akin ng gwardiya, sir, wala kami magagawa kasi merong instruction ang committee chair na hindi pa papasukin ng hindi present last time at hindi pa papasukin ng hindi member nung TWG. Alam na ninyo kung sinong ayaw mag-invite sa inyo. Kaya ako Yes. sa open, para walang magawa, sa open hearing, minanifest ko na ma-invite lahat ang stakeholders. So may memo daw sila na so humihingi sila ng paumanhin sa akin na hindi ako talaga makagawa na makapasok at wala silang magawa. So doon kami dumiskarte ni attorney ni Chairman Quijano na iaangkas na lang niya ako sa sasakyan ko. So pinilit ko pong ilabas yung aking sasakyan, natatakot nga po ako dahil coding ako eh. Nilabas ko yung sasakyan ko at pinasok ko sa DSWD and then nakapasok kami. Pero ma'am, sige, okay tayo dun. Yung oversight ay it is something that can be discussed. Yes, Siguro absolutely. i-clarify lang natin sa mga taga-pakinig noon, ano bang ibig sabihin kasi ng oversight? Kasi pati po yung dictionary, kinonsulta na namin kung anong ibig sabihin ng oversight. Pero sa pananaw po ng Congress, ano po ibig sabihin ng oversight? Yung parang lang, yung oversight, yung under lang ng DSWD. Na parang charter, parang under ng DSWD, para kung kailangan naman yung nila, nandoon. Pero hindi naman yung makialam sila. It's very clear dito sa ko, na independent. Yeah. We read your position na it should be independent, walang pakialam sa budget, walang pakialam sa programa. Maganda po 'yun, no? Pero dangerous para sa amin 'yan dahil alam niyo po merong bukod sa inyo may mga ibang player sa loob ng Kongreso at baka mamaya ay kagatin at bitbitin yung proposal niyo. Pero ang lalabas ay ibang klaseng hayop yung magiging definition ng Sige, ng ganito oversight. na lang, Ka-Floro. Di ba sinabi ko naman na gumawa kayo ng position paper Yes ninyo? po. Oo, include that na asking na kung maaari hindi na yung oversight ang DSWD. So I will act on it. So, Ka-Floro, yung pong kaninang informally nag-uusap kami ni Congresswoman just before we started formally, ay nabanggit ko na sa kanya na meron tayong resolution. I was even asking kung naibigay na sa kanya yung kopya para sa kanya. It seems hindi pa yata nakakarating kay Madam. But just to let you know na makakarating sa inyo any day this week, I think so, na makakarating sa inyo. We'll try Maybe you can send it na lang sa Kwan. Maybe you can send it na lang sa Messenger o email kasi wala kaming office ngayon up to July 22. So most probably email na rin po sa inyo para mas mabilis.
Oo. Mm-mm. Ma'am, Mm-mm. yung position paper na ginawa ko, pinadala ko na po na kay Pauna at saka kay Miko. Okay. Yeah. Oh, nakita ko na. Nakita ko na yung position Yes po. paper. So Mm-mm. ang isa pang malaking issue dun ma'am sa pinag-uusapan namin ay yung powers and functions, no? Of course, Mhm. we support all your recommendations to include those. Pero meron kaming gustong bigyan Idagdag. diin. Okay. Yung quasi-judicial authority. Gusto po namin Okay. bigyan nyo ng quasi-judicial authority ang NCSC Para may para po ngipin. magkaroon sila ng ngipin na Mhm. talagang i-enforce yung batas. Kasi po sa kasalukuyan, ayon sa batas, pag may angal kami, pupunta kami sa OSCA. Mhm. Di ho ba? Yes. Ngayon, marami ng complaint sa OSCA pero ang tanong, ilan na bang issue ang naaksyonan ng mga OSCA sa kahit saang sulok ng Pilipinas? Tama Meron na bang naman. napasarang mga establishmento, meron na bang napakulong na hindi tumupad sa batas, no? Tama naman. Eh Yes. Oo. yun po yung kasi ako po gaya ng sinabi ko sa inyo, dati po akong Deputy Administrator sa LLDA, and with that power, we can issue subpoena even Mhm. to the local government executives who are interfering with our Okay. operations, no? And Sige. we have penal provisions and sanctions. We impose fines and penalties, and we can also contempt, no? So Okay. tingin ko mas mapapalakas natin ng NCSC kung magkaroon sila ng kapangyarihan na ganun, dahil kung wala pong ganun, wala pong magpapatupad at walang katatakutan ang mga establishmento. Yung usapin lang po ng discount, ang dami na Ah, pong kanya-kanya pong equation yung mga establishmento, may kanya-kanyang formula sila. Ang mm. liwa-liwanag ng batas. No, after VAT Yeah. 20%. True. Oo. O Mm. ilang weeks kaming nag-hearing tungkol diyan sa mga yung hindi pag-honor ng discount natin. Mm. Oo. So tama naman yung sinabi mo, no. So include that in your position paper. Yeah, we did po. Oo. Kasama po yung kapangyarihan ng NCSC na mag-issue ng mga subpoena sa mga local chief executives, kasi po ang isang idinidiin namin dito ay isa sa mga functions ng NCSC is to register and recognize and accredit senior citizens organizations and associations, Mhm. no? Yes. Sa kasalukuyan po, aminin man nila o hindi, maraming nagsusumbong sa amin na yung mga senior citizens sa mga barabarangay, sa mga munisipyo, marami pong point person, no? Yung ang Yes. tawag nila dun sa point person, oh, ikaw ang gusto kong maging presidente, o ikaw gusto kong maging secretary, o Totoo, ayan ang totoo. organisasyon Oo. nyo. Ang dinidiin po namin dito, kaugnay ng pinaglalaban naming International Convention on the Rights of Older Persons, ay yung the right to self-organization and the right to organize. Nice. And Yes. freedom from interference from any political action. Tama. Nanay Salve, dagdagan mo yun kasi kasama ka namin dun sa UWEGA. Yan, O, ipaliwanag mo, tama. Nanay Salve. Ako mismo ayaw ko yung ganon na pinapakialaman ng mga barangay captains o pinapakialaman ng mga opisyales ang mga senior citizens. Mm. Sabi ko nga sa mga senior citizens, huwag kayong basta kayo mag-form kayo ng sarili nyo, wag kayong na makialam sa inyo yung mga government officials kako, lalo Mm. na mga barangay captains, yung mga sabi ko, OSCA. Yung OSCA kasi, pag hindi na niya gusto yung kwan na yan, yung association na yan, magtatayo na siya ng sarili niyang association. Mm. Kasi siguro, I don't know kung anong reason. So, Mm. yun ang madalas mangyari. So, yun ang sinasabi ko sa mga Kung minsan, tumatawag ako talaga sa kung nagsusumbong mga senior citizen, tumatawag ako sa mga kapitan na bakit ganito, bakit ganito. Oo, actually naman, kung may nakausap naman ako, umaayos naman sila. So, I hope, hindi naman Eh, natin matawagan lahat ng barangay oo nga captain po. ng buong Meron Pilipinas. po kasi isang nakakaudyok doon, kasi may mga LGU hanggang sa barangay level na nagbibigay ng ayuda. Para yung mga ibang senior association, para lang makakuha dun sa ayuda, hindi na sila umaangal.
Tama Maski yun, na tama yun. kakapiranggot lang yung Ka- ayudang kay- binibigay Kaya sa nga, kanila. importante yung final ko na House Bill, yung magkaroon tayo ng representasyon sa lahat ng konseho, barangay, municipal, city, and provincial, para may Mm. boses ang mga senior citizen, para hindi na lang basta-basta tinatakot. Tinatakot kasi meron na tayong representasyon. Okay po. Importante yon. Okay po. Yung susunod, Nanay Salve, yung usapin ng mga commissioner, baka ikaw maganda magkwento naman. Yun ang Ah, isang malaking bagay doon sa listahan eh. yes, una kanina nag-usap kami ni Congresswoman. Parang lopsided masyado ang hatian tungkol sa representasyon like ah, Luzon, Visayas, Mindanao, tatlong region lang ang paghahati doon sa buong bansa, samantalang the entire island of Luzon ay comprised of ilan ito, 7 or 8 regions, Regions. 'di ba? Samantalang ang Visayas region ay 6, tatlo 7, 8. lamang. 6, 7, 8. Yes, tatatlo lamang. Pero magkapareho ang bilang ng commissioners. Ngayon, hindi ako naiinggit dyan. Ang sinasabi ko lang, baka pwedeng dagdagan na lang yung commissioners para naman sana sa NCR. Kasi ang NCR, ang populasyon ng NCR ay Yes, halos true. kapantay o baka mas malaki pa kaysa sa populasyon ng Visayas. So, give 2 para sa Visayas, give 2 para sa Mindanao, 2 para sa entire Luzon, and then 2 for NCR. NCR, and then yung chairman. So that makes it 9, di ba? So, maybe we can include that sa amendment. Yes. Opo, yes. And of course, Amendment. ma'am, we really applaud your proposal that there should be gender balance. At Yes. ang susug po namin doon, yung gender balance, bawat region Naghahang. dapat may gender balance bawat region, no? So, yung dalawang commissioner sa Mindanao, sana isa doon babae. Sa Visayas, isang babae rin. Sa Luzon, isang babae. And then kung madadagdag yung NCR, Actually, ako ang isang nag-propose babae ulit. noong inaano namin yan, yung NCSC, ako nag-propose na dapat merong babae. Yeah. At least 2, sabi kong ganon. Ma'am, unanimous kami sa suporta sa iyo. Pero siguraduhin mo lang pagka kami na ni Nanay Salve nakaupo, parehong lalaki at saka parehong Uupo lang po babae. kami. Uupo lang sa mga upo. Joke lang, joke lang. Wala po kami ambisyon ni Nanay Salve dun. Oo, hindi, basta, sige. Yan, isama natin siguro sa amendment. And of course, ma'am, yung Napag-usapan na natin. yung qualification sana naman ay panindigan ng makatotohanan kasi hindi sa pag walang galang pero may mga nakaupo po ngayong mga commissioner na hindi man lang sila naging aktibo sa isang samahan ng mga senior Yun ang citizen. question. Yun ang Hindi man lang question sila ko. naging miyembro. Yes. Oo. Kasi nandyan sa saan ano Nandyan saan sa... bulsa sila uhugot na maramdaman nila ang nararamdaman naming mga senior citizen? Totoo yun. Nandyan sa sa isa sa mga requirements, isa sa mga na you Nilagay should nyo nga be po a rito. member. At saka Nandun nilagay doon. nyo dito, long time active member. Yes, Hindi yung nandun doon. kahapon lang siya biglang sumali dahil may Oo. balak siyang maging Oo. commissioner bukas. Yes, No, hindi, nandun. baka naman Nandun maraming sa magagaling na isa sa mga Pilipino requirement. Oo. Kaya nga, hindi nga nasunod. Hindi natin alam kung bakit Baka kahapon lang nagkaganon. gumraduate. Oo, dapat talaga nandun sa requirements na para maging commissioner ka, you should be a member of an organization, a long member of a bona fide organization. Pero ma'am, doon sa usapin na dapat ay meron siyang previous leadership position or official representation, sana po wag nating ilimita sa government service. Kasi marami sa mga leader natin ngayon sa senior citizen ay galing sa private sector na may mga leadership experience naman sila sa iba't ibang larangan ng Yes, ng oo. Pwede yun. Yan Oo. natin. Hindi, kaya nga sabi ko sa iyo,
you make up a position paper, ilagay na ninyo lahat kung anong gusto ninyo para mapag-usapan natin. Para once and for all, maayos na natin kung anong gusto nyong ayusin. Anyway, ito namang pinag-uusapan natin at pag-uusapan natin sa TWG is amendment to NCSC. So you might as well give your position paper na sana ganito, ganito, ganyan, ganyan. Yan. Para Nanay mapag-usapan Salve, na. marami Yes. nang nasa chat. Baka gusto mong bigyan na puwang naman yung mga komentaryo ng ating Okay. mga tagapakinig nood. Kasi alam mo Ma'am Mila, maraming umaten ngayon dahil alam nila ikaw bisita namin. So maraming Ay, makikita talaga. mo sa chat group. Ayan, marami sa chat. Salamat. Yes, gusto kong basahin itong nauuna sa akin pero putol siya. Hindi ko malaman kung ano yung simula. Hindi makapasok dito sa akin. Nagsisimula lang sa remains problematic because of lousy monitoring, documentation, and sanction. Nothing else can stop this uselessness. Hindi ko makita yung kung kanino nanggaling at kung ano simula nito. So, siguro nakita din niya yung nakita ng Senior Citizens Council ng NAPSI na nagkaroon ng malaking mga gaps doon sa implementation ng mga naunang mga programs. Si Carol Blanco Benavides, sabi niya, can we please go to your amendments, Honorable Mila? Ayan, na pag-usapan na ho kanina ang kasagutan sa inyong tanong. Si M. Choi Aguinalde Arabejo, kasama po siya sa bagong council ngayon ng NAPSI. Sabi niya, that's correct, Congresswoman Mila Magsaysay. Ayan. Tingnan ko yung kaputol. Medyo... helping, assisting, strengthening NCSC so that it can function accordingly as mandated in Section 7 of RA 11350. This is actually the very essence and purpose why you filed this House Bill 8990. Ayan, tama po siya. Ito si Edna Aquino, kasama po to sa S4S ni CM Floro. Sabi niya, what prompted Congresswoman Magsaysay to file this bill? Ano po ang mga premises of, sandali lang, mabagal ano po mga premises or assumptions behind this draft behind bill? this draft bill? Nasagot na yata ito? Oo, kasi nakita ko yung kakulangan nung naunang ano. So that's the reason na nag-file ako na amendment to strengthen para palakasin lalo ang NCSC. Yan. Okay, si Carol Blanco Benavides, sabi niya, may we touch on the amendments please? Ito na ngayon, may pinag-uusapan na natin. Yes. Okay. Anak yan ng best friend ni Paul, Ma'am Mila. Si nanay Carlo? pala. Nanay pala, nanay. Si Carol. Oo. Ayan. Si Virgil Ventura, sabi niya, diyan halimbawa sa reklamo yata ito ng diyan halimbawa sa transport terminal sa may Robinson Palapala, Dasmariñas, Cavite. Hindi pinapatupad ng tama ang senior citizens transpo fare discount na 20%. Tamang-tama dito yung quasi judicial function. Singil ng mga barker ay 250 papuntang Batangas exit. Dapat 200 lang ang singil senior citizens. Singil nila ay 230. Ayaw magbigay yata magbigay ng discount dahil yun daw ang sabi ng opisina nila. May opisina pala sila. Yun nga ang ano nun. Kaya tama naman yung sinuggest nyo na magkaroon ng quasi ang NCSC para nga may. Pero gusto ko lang magkomentaryo diyan sa aking karanasan kapag ginigiit ko yung 20% discount, talagang pinapakita ko sa kanila yung papel na ganito yung computation niyan. Ina-explain ko paano ginagawa, tinatanggal muna yung VAT, tapos saka mo i-divide ng ganito, saka mo i-multiply sa 20%. Kasi yung mga iba po hinuhulaan lang nila, basta binibigyan lang sila ng margin. Magbigay sila ng 50 pesos, okay na.
Yun nga, kaya nga to be to be exact na sabi ko sa mga senior citizen para mas madaling Mm. yung computein kasi 12% VAT mo nang aalisin. Tapos after 12% VAT, yung 20%. So syempre ang mga senior citizen di na nila masyadong ano yan. So sabi ko kung anong bill nyo, kung itong bill nyo 1,000, ang bill nyo, i-less na nyo agad ng 30%. Times 30%, hindi 32%. Magka-diferensya lang kayo ng konti. Kasi Mm. 29 something 29.8. Kung sumain mo, parang mga 29.8, 29.9. Oo, Mm. para mas madaling computein, sabi ko sa mga senior citizen, i-point 30 nyo, i-times point 30 nyo. Yun ang discount, kako. So, pag konting diferensya, magkaayusan na lang. Kasi Yun. kung less 12%, tapos yung Ang, total less ang 20%, mungkahi naman ni Sani malilito. Angara, no? Isani Mm-mm. Angara naman na times 28 kagad, 0.28 yung kanya Ano naman. naman tayo, mas pa siguro 0.29. Kasi Oo. 0.29 something eh. Oo. Mm-mm. At saka sinasabi ko dun sa mga waiter at saka waitress, sabi ko, bigyan niyo ako ng discount kasi magtitip ako sa inyo. So, doon ko Yung kukunin yung i-discount pag-tip. sa'yo, yun din Dapat Mm. bibigyan naman mo sa talaga may kanila. discount. Oo. Kasi batas yun eh. Hindi Oo. nila Ah. hindi pwedeng respetuhin. Batas Ayan, Nanay yun. Salve, tuloy natin yung nasa chat. Yes, kasama mo si Ma'am Edna Aquino, sabi niya. So, kung budget ang problema at di naman malaking Pinsan ko yata factor na yan walang eh. ginawa ang NCSC, paano mo i-improve ng panukalang ito ang papel ng NCSC? Tungkol sa budget. Tungkol sa Mm. budget. Kung hindi naman pala malaking problema, kung budget pala ang problema, at Mm. hindi malaking Mm-mm. factor na may nagawa na o ano ang nagawa ng NCSC, ano ang, how is that? Paano mo Paano? expected na Ah, ma-improve Mm-mm. o Oo. mapalakas ang NCSC? Yun nga, kaya nga tumutulong ho ako na magkaroon ng sapat na budget ang NCSC para maka-implement sila ng mga programs and projects for senior citizen. Oo, kaya yun talagang inuuna ko. Kaya ngayon pa lang sinabi ko na kay Frank, na kay Chairman, na i-prepare na. Prepare na yung budget para at least ma-discuss namin kung ano pa idadagdag, 'di ba? Ganon, ganon. So mm, sabi ko na let's sit down pag na-prepare na yung budget nyo para tingnan natin kung ano pa maidagdag, kung ano pang kulang. Yun ang mm. sabi ko. So, yun naman, mag-ano kami. Actually, Mama Mila, lahat ng Mm-mm. mga council members ng SCSC, lahat kami nagvo-volunteer na tumulong sa Mhm. NCSC. Kasi That's good. marami naman Tumulong sa na amin nga kayo. galing din naman sa gobyerno, galing sa mga Yes. ibang kumpanya. Marunong Mm-mm. kami ng planning and budgeting, no? At Mm-mm. siguro ang isang dahilan niyan ay kung bakit hindi sila nakagawa ng maayos na budget ay dahil nga kulang sila sa tao. At Tama, uh, tama. at paano ka naman Mag-volunteer na kayo kung Oo, sino yung mga nagvo-volunteer na po kami ng one mm-mm. peso consultancy. Oo. Kasi nga kasi Kung nga sino yung mga ang may isa pang kaalaman. problema na pinoproblema at ito ay internal na kalokohan yung po kasing mga regional director hindi nila ma-appoint dahil Ay, nagtatalo daw po sila na kailangan ang regional director ay eso. seso Yun or nga. ses eligible at saka Mm-mm. dapat appointed ng president. Yung Eh executive director nga hindi appointed by the president. yun na Bakit nga yung po ang regional? nakakatawa po mga commissioner pa ang nagque-question sa sarili lang pa. Para bang binabaril nila ang sarili nila? Yun na nga Natatawa po kami. kaya Natatawa kami sa Kaproy, sectoral council kasi oh, para silang nagbabaril ng sarili. yun na nga. Kaya kay Kaploro, noong matapos yung TWG meeting natin, pumunta ako doon kasi nalaman ko kay Frank na meron daw silang meeting. Mm. Lahat ng commissioners nandun. So, pumunta ako sa office nila. At talagang sinabi ko sa mga commissioners na paano na naman, sabi ko magba-budget hearing, wala pa kayong regional directors, wala pa kayong ano, sabi ko, ano na lang, mag-appoint na kayo. Huwag na ninyong antayin na si Presidente pang mag-appoint ng regional director. Kasi sa dami ng trabaho ni Presidente, hindi man lang tayo ang inaasikaso eh. Kako,
At saka bago dumating kay Presidente, dadaan sa PMS, dadaan sa ganito, dadaan sa ganito. Bago makarating kay Presidente, baka 1 taon na. Kako. So, mabuti pa, kako, kayo na ang mag-appoint. Kasi yung executive director na, kayo ang nag-appoint itong regional director lang. Eh, Saka yun alisin nga na po. ninyo yung seso-seso. Kako, para at It least goes madali. without saying. It goes without saying na kung ang executive director ay ina-appoint ng komisyon, That's eh it. bakit yung mas mababa sa Mas kanya, presidente mababa. mag-a-appoint? Papa-appoint nila kay Presidente. Kailangan pa Ano bang yun? i-memorize yan? Oo. Oo, Eh kaya baka nga baka sinabi ko yun nagpapalakas na lang ho kay presidente yung mga iba dahil may Oo. possibility na ma-extend pagka malakas ka sa presidente. Oo nga Oo, at naman. saka hindi, Oo sinabi ko nga rin naman. na i-appoint na ninyo na hanggat maaari, alisin na yung seso-seso na yan. Sabi ko, and involve also the senior citizens. Dapat tingnan din ninyo na ang ina-appointahan ninyo ay yung mga able pa na senior citizen. Yan sinabi Mm. ko. Kung okay naman sila. So sabi ko, bago mag-budget hearing, dapat ma-fill up na lahat yan. Kako, para maiayos na natin yung budget ninyo, sabi ko. Ayun, hopefully, kasi Pero umuo ma'am, naman ano sila ha, lahat. masyadong anomalous yung capital outlay, eh walang budget na binigay sa Outlay. NCSC. Eh samantalang merong 600 Talaga. million na budget para sa Senior Citizens Council na ang nagdi-disburse ay mga congressman daw, balita namin. Eh totoo Hindi ba yun? naman. Hindi Eh, totoo baka hindi, yun. ma'am, baka Hindi, hindi kayo. Pero meron daw 600 hindi, million para sa Senior Citizens Council sa General Appropriations. hindi, Anong wala Senior naman. Citizens Council? Nakakapagtaka Senior yun. Citizen Center, Aw. sa mga munisipyo. Pero Ay, ito hindi, ay hindi. tinago daw sa DPWH allocation. Hindi, wala yun. Wala yun. Kung meron, sinabi na sa akin. Well, Baka hindi ka kasali, ma'am, ha? mm-mm. Joke lang. Pero meron kasi Gusto ma'am, ko nga, Hindi in-invite si ma'am. meron kasi kaming sa ano nga, member. sa, hindi, actually, sa ano nga, sa Department of Budget nga ako nakikiamot. Kasi sabi ko, may batas, sabi ko, that all municipalities are mandated to put up a senior citizen center. Okay. Kako. So, sabi ko, eto yung mga humihingi sa akin ng senior citizen center, eto, pwedeng pondohan ninyo. Ako nang nakikiamot doon kasi kung meron yung pondo na yan, bakit ko hindi gamitin, di ba? Oh. Pero ma'am, kasi yung isang council member namin nagko-complain. Doon daw sa isang bayan sa lugar nila, hindi ko nasasabihin kung anong region isang munisipyo meron ng senior citizen center. Pero nagtatayo pa ng isa pang bago kasi nga may pera daw. At Kaya nagtatayo daw sisirain ngayon yung at nauna. galing daw yata sa DPWH at diyan nga namin nahalughog yung National Appropriation, General Appropriations Act. Meron daw yatang mga 600 million para sa budget na yan. Kaya Yun si ang Floro. chismis. Wala ko alam. Para may Ako dahilan. pa na naghahanap ng budget para sa mga senior citizen. Wala ako alam na ganun. Kasi kung meron, Kaya para ako may lang dahilan na kauna-unahan magtayo. na hihingi. May dahilan na magtayo ng panibago ay sisirain yung nauna na. Ayun. Hindi tama 'yon. Kasi ang dami pang walang senior citizen center. Sige ma'am, ido-document namin yung yung complaint ido-document namin at ipadala Yes. namin sa inyo. Pero si Ayan. Floro, si M. Choi, may sinasabi pa dito. Gusto mo ako naman magbasa? Hindi pa. Gusto mo ako magbasa? Ikaw na, sige na. Parang nahihirapan yung salamin mo eh. Mukha nga eh. Sabi ni Manang Chu Arabejo, council member ito, no? Siya ang presidensya ng NESCA. Congresswoman Mila Magsaysay, we ask for your little understanding and review. We just need to enhance, rephrase, or be conservative in the usage of another agency to oversee NCSC. We want this commission to function to its fullest under the office of the President. After all, the mandate are well defined in RA 350. Salamat po. Yan. Okay. So ito naman, kasama ko ulit sa Senior Citizens, Senior for Seniors, no? Carol Blanco Benavides. With due respect po to Honorable Mila, I have read the amendment and it's written that NCSC will fall under the DSWD. Having the opportunity to having a body solely for senior citizen
let's take it. I oppose the amendment that NCSC should be under DSWD. DSWD had their chance. But failed. I believe DSWD has so many dishes in their menu and we are just one dish. Let RA 11350 implement its mandate and for DSWD to transfer all SC matters to NCSC, including appropriate budget. I propose that NCSC is 100% independent from DSWD. Ayun. Sabi Yeah. naman ni Congresswoman, open siya sa discussion na yun, ano? Yes. So I think that will be addressed properly. Hindi lang po naiwanan ng NCSC, kundi alisin na sa DSWD. Okay. And then si Sister Edna Aquino ulit. Ang draft ninyo po ay may mababago pa ba kung under whose jurisdiction ang NCSC? Of course, hindi pa ho final yan. Didebate pa yan at magkakaroon pa ng joint committee. Ayun, anong ibig sabihin ng oversight? Nabasa na po yan. Carol Blanco ulit. Tama ka, Puroy. Anong delaying tactics? 2 years na ang transfer, not justified. Yan. Virgil Ventura, can you also talk about the just approved universal pension? Kailan po ang simula ng availment niyan ng mga senior citizens? Sino po ba ang lalapitan? Ayan, sagutin niyo muna yan, ma'am. Update. Well, aprobado na ito sa Kongreso. Ngayon, Senado na, nasa Senado na. So nasa Senado na kung pabilisan. Kaya doon kayo maglabi sa Senado para mabilisan ang pag-approve nila. Kasi kung ako lang ang masusunod, gusto ko ma-approve na itong taon na ito para ma-implement na itong taon na ito. Okay. Po sa we have an uphill battle in Senate dahil sa kasalukuyan po, doon sa previous Congress ay may mga 7 panukala. Sa kasalukuyan po, isang senator pa lamang ang nag-resubmit nag-refile ng kanyang bill tungkol sa Universal Social Pension, and that is Honorable Senator Risa Ontiveros. Yung mga iba po, hindi sila nag-refile. And then, meron pong statement ang chair ng committee na wala daw budget para dyan. So, kailangan natin kumbinsin. Hindi, marami din namang mga senators akong nakausap nung nasa Malacanang kami for the signing of the increase of the allowance of teachers. No, kasi I'm one of the co-authors. Oo, so marami akong kinausap. Nandiyan kasi si Sani Angara, nandiyan si Bong Revilla, nandiyan si Tolentino. Sino pa bang mga nandoon noon? Tapos nakausap ko na rin si Mig Subiri. Oo. Tapos si Escudero. Oo. Tapos actually, nag-ano na rin kami ni Amy Marcos. Oo. So, okay naman sila. And I hope, I don't see any problem sa Senate kasi alam ko naman lahat and pati si Bongo, alam ko naman lahat ng mga senior citizens ng mga senators ay mahal nila mga senior citizens. So, wala akong nakikitang magiging problema doon. At masaya po kami, ma'am, na maski pa paano ay na-hurdle na yung initial na problema. For instance, nakapasa na, lumampas na tayo ng House of Representatives. So, yes, ibig sabihin, kung inaprubahan ng Committee on APRO may pondo sa House, ay ibig sabihin, there's a greater chance na may pera talaga. Yes, I saw to it. Kasi naman, talaga namang, in fairness naman, at talagang nagpapasalamat ako kay Speaker Martin Romualdez, siya talaga ang nag-ano sa APRO na hanapan ninyo ng pondo. Yun. At siya ang nagsabi na i-plenaryo na ninyo agad kay Majority Dalipe. Oo. So, yun, kaya napamabilis ang ano. Nangihinayang lang po kasi ako dahil yung na-aprobahan sa lower house ay 500. Natatandaan ko po yung mga panukalang batas ng mga ibang senador nung nakalaang kongreso na meron pa dong 1,000, meron pa ngang 1,500. Ako'y nagbabaka sakali sana na pagka i-refile sana nila yung kanilang mga bills,
baka Oo. sakaling yung 500 ay biglang maging 1,000. Hindi, So, actually, nananalig pa rin ako. actually marami kaming nag-file. Ako, 2,000 ang final ko. 2,000. Oo. Una, yung ang na-approve doon sa Committee on Senior Citizen, 1,000. Okay na rin. Pero talagang sabi sa akin ng APRO, talaga namang hirap na hirap din si Stella Kimbo, si Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina, no? Na talagang naghanap para maging 1,000. Lahat, no? Sabi niya talaga, tita, negative, hindi natin kaya. Kung gusto ng mga senior citizen, umpisa muna ng 500, yung hindi pa nakakatanggap. Sabing ganon. So, di hurdle. Sabi ko, di kung talagang walang paraan, Stella, ganun na nga lang. Sabi ko. Kaysa, at least, ang sa akin, ma-approve lang na universal social pension kasi yun ang gusto ng mga senior citizen. Madali na tayo magtaas. In a year's time, kako, alam naman na natin kung ilan talaga yung tatanggap. Ako, kasi kami peg ng 11.6 million ang senior citizen. Baka it could be 10 million lang. Di natin kasi alam yung exact number ng senior citizen. Kasi nga po hindi ginawa ng DSWD ang ang pagsusurvey naman, Kapuro, Oo, 1992 pa po wala pang database 1992 samantalang ang NCSC kailan lang meron na silang 5 million na nare-register di Oo. ba? Pero may kwan, naman kami sa 11.6 in case. Oo. Pero sabi ko, in a year's time, alam na natin kung ilan yung tatanggap. Sabi ko, Ayan. so pwede na nating Ako may taasan. solusyon diyan. Hmm. Dagdagan natin ng pogo pero ang i-employ mga senior citizens. Wag ng pogo. Alisin natin mga pogo. Mga senior citizens lang ang pwede i-deport ma-employ. natin lahat. I-deport natin lahat ang mga pogo. Joke lang, joke lang. Yun. So, yun ang Okay. So, I agreed na 500. Anyway, lahat naman ng mga president ng association, tinanong ko, okay naman sila. Basta Ayan po. ma-approve na Okay. Bibilisan po natin Pero merong provision tayo na yearly ma-increase. Opo. May provision tayo doon. Okay. Meron ditong comment mula kay Munina Jing Yaga. Ang agenda ay tungkol sa seniors, dapat lang na represented ang lahat ng mga stakeholders sa mga pag-uusap tungkol sa seniors. Yan. Tama 'yon, tama. Nothing about us without us. Yan po ang battle cry namin. Totoo 'yon. Okay. Sabi ni Virgil Ventura, oversight pero hindi dapat nakikialam. Ayan. Hindi nga. Edna Aquino ulit, does it have to be in the law kung iyan ang definition ng oversight? Virgil Ventura ulit, dami ko nang naihain na issue dito pero walang natatalakay. Sorry, ngayon lang po namin binabasa. Okay. Edna Aquino ulit, walang transparency sa appointment ng mga OSCA head. Yan. Okay, ako naman magbasa nung kay Edna. Isa pa. Sabi niya ang problema ng mga senior sa barangay na gustong mag-organisa ay idinikit na ng disbursement ng pensions sa barangay sa OSCA. Hindi lang ayuda, Kapuroy. Pag hindi sila mag-cooperate, disenfranchised na sila. Ayan, sabi ulit ni CM Choi, 80% of province. Andyan na po yung universal social pension. Ayan, darating na. Problems in the communities are caused against OSCA. Ayan, si Edna ulit. Siguro pag-usapan natin ma'am, doon sa batas, meron kami mga rekomendasyon na yung tungkol sa OSCA, paano sila i-manage, no? At yung selection process, dapat talaga i-insist, hindi dapat nakikialam ang mayor doon. Ang proseso talaga ay pipili ng 3 ang mga senior citizens groups. Totoo yun. Pero hindi nasusunod yun. Doon kukunin at saka 3 taon lang ang isang term. Yes, kasi hindi totoo yun. Ay, totoo yun, no? Pero hindi natin maano kasi ang mayor ang nagpapasweldo. Di ba? So syempre, at saka hindi nasusunod yung tatlong nominees manggagaling sa mga senior citizens organization. Hindi nasusunod yon. So isa pa yan na pag-uusapan natin. Gusto kong pag-usapan natin ang OSCA,
no? Okay. Sa susunod nating meeting, pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa OSCA together with NCSC, no? Para at least kung maaari, ma-under na rin ng NCSC ang OSCA. So maybe madadagdagan ng budget kung ganon, no? Okay. Oo. Anyway, itong mga ibang usapin dito, no, ay mukhang natalakay na. Ito, bago lang ito, no, si Miss Marieta Robles. Sabi po sa amin, aprobado na at makukuha ng lahat ng senior citizen. Wala nang mahirap at mayaman. Ako po ay okay na raw po at may budget na dyan. Mag-ingat po tayo sa mga fake news. Yan po yung mga fake news na TikTok. Oo. Tama po 'yon na may budget na, aprobado na po sa Congress, pero kailangan po dumaan sa Senado. So nasa Senado na po ang bola. Wala Okay. na po sa Kongreso. Okay. Alam mo, Nanay Salve, 5 minuto na lang tayo pero siguro papayag naman ng ang KOSE na mag-extend tayo ng konti, ano? Ayan. Pwede bang banggitin ko itong nag-iisa na lang nahuli kasi baka maghinanakit siya, nag-iisa na lang siya. Si Yeah. Okay. Lily Vargas. Ang Oo, sabi galing niya ang Cambodia pa yan. nagiging... Cambodia pa yan. Masugid nating Yeah, taga-subaybayan ayun, sa Cambodia. Oh, So ang sabi talaga. niya ang nagiging sagabal po sa mainam na implementasyon ay politicized. Ayan, naku, nasira na naman yung mata ko. Naligaw na ako. Politicized na ang mga OSCAs. Yes po, sabi nung isa. Tapos sabi ni Virgil, however, good a legislation is but the implementation or enforcement remains problematic because of lousy monitoring. Ito yung kaninang di ko makita yung Yeah. naunang bahagi. Because of lousy monitoring, documentation, and sanction, nothing else can stop its Oo. uselessness. Yes. Kasi kaya sinabi ko na pag-usapan natin yung OSCA kasi talaga naman, let's face it, talagang mapopoliticize yun kasi it's under the office of the mayor. At ang Hindi mayor ba ang pwedeng maging under nagpapasweldo. sa NCSC? Kaya nga, ayun ang pag-usapan natin kasi ang nagpapasweldo mayor. Naturalmente, mayor ang susunduin, di ba? Kaya yun palagi ang conflict. Senior citizen OSCA, senior citizen OSCA. So once and for all, pag-usapan natin kung anong maganda nating gawin para sa Talaga pong OSCA. may I can file an amendment again regarding the OSCA or para ma-under ang OSCA sa NCWC. NCSC. Oo, Okay. NCSC at magkaroon ng budget for them. Kasi syempre may sweldo sila eh. Grade Oo. 10 na yata yung sweldo nila. Ang inaalala po kasi nila, nahihirapan na nga silang magpa-approve ng plantilla tapos dadagdagan pa nila ng halos lahat ng bayan meron. Pero Yun may lang. solusyon po doon. Dati nag-evaluate ako ng organizational structure ng isang government agency. May isang government agency diyan, meron silang municipal officer bawat munisipyo pero yung isang tao, clustered of municipalities ang hawak niya. So meron siyang ilang bayan na under sa isang tao lang. So siya ang pinaka municipal officer ng agency na yon pero 3 bayan ang hawak niya. And then Sige. pwedeng gawin 'yun. Kung gano'n ang gagawin ng Sige, kaya nga pag-usapan ng natin, NCSC. kasi wala na tayong time, pag-usapan natin sa isang meeting kasama ang NCSC. Kung anong gagawin natin dito sa OSCA kasi kailangan ma-under ng NCSC para hindi na lang palagi ang conflict ay galing sa OSCA. Ay conflict talaga, ma'am. Ang daming sumbong. Hindi, paano mo ipapasara ang isang establishmento kumikita ang munisipyo diyan, nagbabayad ng business permit. Nagreregalo pa kay mayor pag Pasko nagreregalo pa sa kanila pag Pasko so paano pa yun? Kaya hindi okay na lang din na yun nga pag-usapan natin para anyway ang OSCA it's there for the office of the senior citizen for the senior citizens affairs, di ba? OSCA for senior citizen. So dapat lang na mapunta na siguro sa NCSC. So yun ngayon ang next time pag-uusapan natin. Malulutas ma'am yung point person para hindi na point person ng pagpili ng mga opisyales ng Yes. ng municipal FESCAP. Oo. At marami pong mga problems ang mariresolve
kapag yung OSCA head ay manggagaling o mapapailalim sa administrasyon ng NCSC. Nagtaka nga NCSC. po kami kasi Tama yon. since 2017, nung magsimula yung mga hearing noon, ang laging usapan sa Kongreso ay yung pag-ano ng mga OSCA heads na ilagay sa linya ng mekanismo ng NCSC. NCSC. Oo. Nagtaka kami na Siguro gawin natin ang ma-approve, ang OSCA ay hindi na siguro per municipal. Anyway, Yun nga po, clustering. anyway, ang sa akin naman kung ma-approve itong representation, 'di ba? Representation in all council, di pwede na doon ang mga di Opo. ba? Yung Opo. yung representative natin sa barangay, sila na ang parang pinakaano doon. Everything that has to do with the senior citizen, sila na mag-handle, 'di ba? Kagaya ng municipal, sila na mag-handle. Kagaya ng city and provincial, sila na mag-handle sa affairs ng senior citizen. Di ba? May modelo tayo dyan, ma'am. Ha? May modelo tayo dyan. Yung mga victims of disasters and calamities, automatic silang represented sa lahat ng mga konseho ng DRRMC. Sa lahat ng level, mula barangay, munisipyo, hanggang probinsya, hanggang regional. Meron silang automatic representation. Okay, so you nasa give batas me, din yun po. that's right. Pero ma'am, bagamat medyo tapos na tayo sa oras, isang issue na lang po. Nabanggit ko kasi kanina yung next FESCA meeting na natin. Yung FESCAP po, isang issue na lang po yung FESCAP. Marami pong independent senior citizens organizations ay nag-o-object doon sa ginagawa ng DSWD na sila ang nag-o-organize ng mga federations at saka confederations. Hindi po responsibilidad ng gobyerno yun at yung pang pinupunduhan nila, ang mga meeting nila, hindi po, yun po ay isang unconstitutional po yun. The government cannot favor one private institution. Kasi nandun din kasi sa 9994 na mention ang FESCAP. Since ito kasi ang matagal na 1986 pa, nandyan na yung FESCAP. So parang naging partner ng DSWD. Congresswoman, we started reviewing. So siguro, maybe we can discuss on it kung anong gagawin natin kasi yung FESCAP nga ay since 1986 nandoon na at saka na-mention sa 9994. Opo, but that was an oversight po kasi under international laws hindi rin po pwede yun. Yun nga po yung freedom of association at saka the right to self-organization That's the very essence. At hindi po, at marami na pong FESCAP ngayon ang umaalma dahil kinokontrol daw sila sa itaas ng hindi nila nararamdaman. At wala po silang maliwanag na constitution and bylaws sa iba't ibang level. So paano po nagkakaroon ng national leadership kung walang participation sa grassroots? At pati raw po yung pagpili nila ng kanilang mga pamunuan ay mukhang na-mute ka na siya. Yes, mukhang naididikta sa kanila kung sino ang pinapaboran ng mga leaders nila sa hindi lamang sa region, hindi lamang sa probinsya, kundi maging sa national. Sige, Sir Floro, ilan pa tayong mga... siguro tapusin lang natin yung ilang questions bago tayo tumapos, Okay. Ayun. Sabi ni Carol Blanco, sabi niya, "Hi, nako, thank you po, Honorable Mila. We really need to discuss OSCA. I will be expecting." Si Edna, sabi niya, "Ano implikasyon ng Mandanas Rule sa implementasyon sa power of the mayor vis-a-vis OSCA?" Tapos si M. Choi, "Yes, OSCA needs to be discussed thoroughly to function appropriately. They are the cause of problems of the senior citizens." Si Jovita, bago ko narinig ang kanyang pangalan, sabi niya, Jovita de la Cruz Rojas, sabi niya, "Hello po, mabuhay po tayo lahat. God bless." Suportado po namin. Alam mo, malaking topic itong OSCA. Siguro, Nanay Salve, i-schedule na lang natin siyang isang session, isang episode. At imbitahin ulit natin si
Congresswoman, Oo. pati yung mga kasamahan natin na may mga naging karanasan sa pagiging OSCA at saka yung mga OSCA ngayon. Oo, siguro iano natin mag-meeting ng lahat din ng organization para mapag-usapan natin tungkol diyan sa OSCA na 'yan. Kung anong Mhm. gagawin natin para we can make either amendment or House bill. Yeah. Mm-mm. Okay. So Okay? ayan mga kasama. Um, Talagang mahaba at na malalim ang ating pag-uusap ngayon, no? So wala na tayong oras, ating binibigyan ng pagkakataon na magbigay of course maraming salamat Ma'am Mila na magbigay ng konti pang mga pahayag at kung ano pa man ang gusto niyang mensahe para sa inyo. Yes, okay. Maraming salamat, Ka Floro at saka Salve sa Opo. pagkakataon na ito. Maraming salamat sa KOSE sa pagkakataon namin ito na ma-discuss kung anong ikabubuti ng mga senior citizen. Pero ito lang po ang masasabi ko sa ating mga senior citizen, habang nandiyan po ang United Senior Citizens Party List, ay handa pong tumulong sa inyo maski anuman po ang magiging problema, basta hanggat kaya din natin at nandoon po ang United Senior Citizens Party List, ang inyong representative sa Kongreso na makikipaglaban sa inyong karapatan, kapakanan, pribilehyo at benepisyo. Yan po ay makakaasa po kayo at ako po ay galing sa puso ko yung pagsasalitang yan. Yeah. Nanay Salve. Yes, una gusto kong i-congratulate muli si Congresswoman Mila doon sa matagumpay na pagsusulong niya ng Universal Social Pension sa House of Representatives. For our Pagdasal po seniors. natin at tulungan siya na mag-lobby sa Senado na sana ay matagpuan sa Senado ang halagang hinahanap natin para maging makatotohanan, maging realization yung batas na magbibigay ng universal social pension sa lahat ng mga senior citizens. Sana po tulungan natin hindi lamang ngayon kasi marami pong mga nakasalang na mga panukalang batas si Congresswoman Mila. Tulungan po nating mag-lobby. Gaya ng lagi ko sinasabi, kung medyo malayo-layo kayo sa NCR at hindi ninyo kayang pumunta paminsan-minsan diyan sa Kongreso o sa Senado, kahit po sa inyong mga regions, may mga offices ang inyong mga kongresista at mga senador, you can pay a visit sa kanila and then try to convince them na paboran o bigyan ng tulong yung ano ng ating mga ina-advocate panukalang batas. Thank you. Ayan. Okay mga ka-seniors, napakayaman ng ating talakayan ngayon. Ano? Ang dami nating napag-usapan. And of course, nagpapasalamat tayo at pinaunlakan tayo ni Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay sa hapon na Anytime. ito. Of course, magpapasalamat tayo sa kanya dahil sa totoo lang, siya talaga ang nagtulak ng Universal Social Pension para sa atin, no? At sana ay maipaglaban natin ito sa Senado at sana tuluyang maibigay. Of course, dito sa kasalukuyang pinaghahandaan natin ngayon, kakampi natin siya na mananatili ang duties and functions ng National Senior Citizens Commission dahil ito ang ahensya para sa senior citizens. At ito dapat ang mag-iimplementa at mag-enforce ng mga batas para sa atin, no? Hindi po dapat i-reduce ito sa isang policy making body lamang. Dati na siyang may kapangyarihan tapos tatanggalin mo siya ng ngipin. Kulang nga yung ngipin na binigay mo nung una eh. Bungal nga po yung unang batas eh. Tapos ngayon uubusin mo pa. Hindi po magiging malakas kung pustiso ibibigay natin sa ahensyang yan, no? So, mananatili sana ang duties, powers, and functions at madagdagan pa ng quasi-judicial authority para yung mga pakialamerong mga local executive mapapalaya na yung mga kasenyor natin sa kanilang mga barangay na gusto ng maayos at makatotohanan na mga samahan ng mga senior citizens na walang nakikialam, kundi tayo-tayo lang. Yan, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kita-kita po tayo ulit alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Lunes dito sa Senior Citizens Time for Information and Public Service.
And I hope sa mga susunod pang mga episode, nandyan ulit tatawagin na kitang Nanay Mila para sa Yes. mga kapwa nating senior na maimbitahan natin upang magbigay ng kanyang mga panukala at mga iniisip na ikabubuti nating lahat. Ayan po. Maraming salamat po. Sige.